sa isang tao na nasaktan ng lubusan at kinakailangang mag-move on, we need a break. Paano natin masasabing mahal tayo ng isang tao na mas mahalaga sa kanya yung kaibigan niya? Kung mahal ka talaga ng tao, ikaw ang priority. Kung mahal ka talaga ng tao, ikaw muna bago friends. Kaya, pag hindi na tayo mahal ng isang lalaki, wala tayong ibang magagawa kundi mag-move on. Yes, masakit. Yes, naiintindihan ko yung point na wala ka nang gana magtrabaho, parang ayaw mo na kumain, parang ayaw mo na lumabas. Totoo yan. At hindi ko yan dinidisregard. At totoo yan na iiyak ka talaga at parang mawawalan ka ng gana sa mundo. Kasi yun talaga yung initial na magiging reaction mo. Kung naiiyak ka, iiyak mo. Kung feeling lost ka, feeling lost ka. Huwag mong madaliin. Kasi masakit eh. Diba? Ano ba gagawin natin? Masakit eh. Nasaktan ka eh. Diba? Alam nga naman kinabukasan, pagising mo, very strong ka na. Hindi. Kapag nasaktan ka, wala kang ibang pwedeng gawin kundi umiyak, nang umiyak kasi masakit. Hanggang sa mapagod ka na lang sa kaiiyak. Kasi ang moving on, part ng moving on is kinakailangan mong iyakan ng iyakan. Kinakailangan mong i-accept yun ng paunti-unti, hindi biglaan. Kasi yung biglang nakapag-move on ka na, yung totoo hindi ka nakamag-move on. Kasi yung totoong moving on, it's a process. So meron sa inyo dito na kabi-break lang din or nasaktan, huwag niyong madaliin. Go through the process para talaga makapag-move on kayo. Kung masakit, edi iiyak mo. Kung you feel like ayaw mo magtrabaho kasi nasasaktan ka, for the meantime, huwag ka magtrabaho. What I mean to say, if you need a break, just take a break. Walang masama doon kasi buhay mo yan eh. Huwag natin mabadaliin yung mga tao na gustong mag-move on sa buhay. So if you need a break, don't feel so guilty kasi kailangan nyo ng sarili mo. Kailangan mong buuin yung sarili mo. So if you need a break, just take a break. If you need to cry, just cry. Pero para sa akin, I don't feel like I am valued and I am important kapag paulit-ulit akong dinidisrespect ng isang lalaki. So para sa akin, kung hindi ka pinapahalaga, paulit-ulit na nagsisinungaling sa'yo at higit sa lahat ay hindi ka pinili, then you need to detach yourself from that person. Hindi pwedeng manatili ka pa rin sa sitwasyon na gano'n. Oo, nag-hope ka na babalik siya. Pero hanggang kailan ka mag-hope? Hindi naman pwedeng nag-hope tayo habang buhay. Kailangan din natin mag-move on. There should be a time in our life na kinakailangan na nating putulin yung pag-hope natin sa isang tao. Sabi ko kanina, okay lang mag-hope kasi mahal mo. Yes, okay. For a certain period. Pero kung ilang buwan ka nang mag-hope, abay kawawa ka naman. Hindi ka na makapag-move on sa buhay mo. Mahal mo yung tao, yes. Gusto mong bumalik siya, yes. Pero ayaw niya nang bumalik sa'yo eh. At hindi niya na deserve na bumalik sa'yo. Yung kaka-hope mo sa tao na yan, naiintindihan ko, pero that should end. Because if you will not end that now, then masasayang yung mga araw mo na posibleng nag-move on ka na at posibleng maging malaya at masaya ka na. Alright? Walang mali sa'yo. Kung meron mang mga pagkakamali, hindi naman mali na nagbigay ka ng chance, hindi mali na nagpatawad ka, hindi mali na tinanggap mo siyang muli. In fact, saludo ako sa'yo. Kasi ilang tao na lang ang kayang gawin yan. Sana hindi lumiit ang tingin mo sa sarili mo at sana mas lalo mong bigyan ng respeto ang sarili mo at magpapahalaga. Kasi yung mga taong tulad mo na napakabait, napaka-forgiving, you deserve more and you deserve someone better.